Kaibigan, huwag mong kalimutan mag-subscribe sa aming channel at huwag din kalimutan i-click ang notification bell at subscribe button. Subscribe na! Minsan, kahit masakit, kailangan nating umiti upang maitago yung kirot sa pusong palihim na umiibig. Ang hirap magpanggap pero kailangan. Ang hirap maging masaya kahit di ka naman talaga tunay na masaya. Napakatagal ni Robby. Malapit nang magtakip silim kaso wala pa din siya. San kaya nagsuot yun? Nakakatakot pa naman dito sa dormitoryo. Kaya ito, patuloy lang ako na naghihintay. Nakaupo sa hagdanan at eto, may tumigil na sasakyan sa tapat ng dormitoryo. Pagkabukas ng pintuan, lumabas si Robby. Sa wakas, nakauwi din. Saan kaya siya galing? Kaya ito, tumayo na ako. Sasalubungin ko sana. Kaso, may lumabas. Yung nagmamaneho ng sasakyan tapos nainis ako sa mga sunod na nakita ko. Sa sobrang inis ko, parang gusto kong manakit. Bakit ba kasi may paghawak pa sa bewang ni Robby yung lalaking yun? Pero kalma lang. Bakit ba ako nagagalit? Kaya ito, nagtungo na lang ako sa kwarto ko. Tapos ito, nahiga na lang ako sa kama ko. Nakatalikod ako sa kama ni Robby. Nainis ako talaga. Gusto kong manakit. Tapos ito, nakakainis. Pumasok sila sa kwarto. At ewan ko ba, bakit ba ako nagagalit ng ganito? Kaya naman, pinilit kong kumalma. At nakikiramdam ako sa mga nangyayari. Saldi, salamat ah. Okay na ako. Wika ni Robby. Sigurado ka? Kung gusto mo, dito muna ako, mamaya na ako uwi. Para naman maalagaan kita, pre. Wika nung bisita niyong akala mo ilabano sa sobrang puti. Hindi na, pre. Okay na ako. Nawawala na din naman yung hilo ko at saka gagabihin ka na. Tumidilim na sa labas, pre. Wika naman ni Robby. Oo nga eh. Paano? Sige, alis na ako. Bukas pala, punta ako dito. Okay lang ba? Dito na lang ako magtambay. Nakakainip sa kondo eh. Wika nung lalaki. Okay lang. Wika naman ni Robby. Nakakainis. Dapat di siya pumayag. Sige, aalis na ako. Wika nung lalaki. Narinig ko yung paghakbang niya papalayo. At mula sa labas, narinig kong umalis na yung sasakyan. At eto, nakahiga pa din ako. Nakatalikod lang talaga ako kay Robby. Nainis ako sa kanya. Bakit ba kasi kailangang alagaan siya ng lintik na labanos na yun? Masasaktan talaga sa akin yun kapag bumalik pa siya bukas. Nakakainis talaga. Kaya ito, di ako umaalis sa kama. Di ako gumagalaw. At sa paglipas ng mga oras, tanging pagpatak ng kamay ng orasan ang maririnig mo. Madilim na sa silid. Wala na akong makita sa sobrang dilim. Kaya ito, nagtungo ako sa may switch ng ilaw. Pagka pa ako sa switch, nagulat ako kasi kamay yung nahawakan ko. Tapos biglang nabuhay yung ilaw at si Robby, eto. Nasa harapan ko na. Pero di ko siya pinansin. Nainis ako eh. Kaya eto, nahiga na lang ulit ako sa kama ko. Bahala siya sa buhay niya. Nainis ako.
Andre, tara kumain. Madaming pagkain na pinadala si Kuya Carding. Para sa'yo daw lahat yun. Wika ni Robby. Ayoko. Wala akong gana. Wika ko naman. Tapos ito, nagulat ako nang maupo sa kama ko si Robby. Tapos may pagsundot pa sa bewang ko. Nakiliti tuloy ako at medyo napangiti. Andre, ang arte mo. Tara na kumain. Bahala ka kapag di ka kumain. Hindi din ako kakain. Wika ni Robby. Ayoko nga. Wala akong gana. Wika ko. Tapos sinundot na naman ni Robby yung bewang ko. Nakakainis. Natawa tuloy ako. Ay naku. Tara na kumain. Napaka-arte eh. Wika ni Robby. Oo na. Kakain na. Kaya ito. Bumangon na ako kaso di ako natingin sa mukha ni Robby. Nainis talaga ako tapos ito. Diretso na lang ako sa kusina. At mula sa isang eco bag, inilabas ni Robby ang madaming pagkain. Kahit ako naiinis, mas nangibabaw yung gutom ko. Kaya mamaya na lang ulit ako maiinis. Kakain na muna ako. At eto, si Robby pa yung kumuha ng plato at kutsara ko. Pero di ako natingin sa mukha niya. Bahala siya. Basta kakain lang ako. Andre, kain na. At saka bakit di ka namamansin? May nagawa ba ako? Wika ni Robby, pero di ako nasagot. Okay, ayaw mo naman magsalita, di wag. Wika ni Robby. Parang kasalanan ko pa ngayon sa tono ng pananalita ni Robby. Kaya ito, tahimik lang kami habang kumakain. At dahil masarap naman yung pagkain, medyo nabusog talaga ako. Ako na maghuhugas ng mga kinainan. Matulog ka na. Wika ako. Hindi. Ako na. Kaya ko naman. Wika ni Robby. Okay. Di ikaw na. Sa inan lahat. Wika ako. Ano bang problema, Andre? Kanina ka pa. Wika ni Robby. Wala. Bahala ka sa buhay mo. Wika ako. Tapos ito, tumayo na ako. Diretso baba sa hagdanan ng dormitoryo. At pasimple ako nagtungo sa bodega. Sabay pasok sa bintana. Dito na lang siguro muna ako matutulog. Parang naiinis pa din kasi ako kay Robby. Ayoko muna talaga siya makita. At yung lalaking labanos na yun, kapag nakita ko ulit yun, babalatan ko yun ng buhay. Kainis eh. Kaya ito, nakahiga lang ako. Nagpapalipas ng mga oras kaso sa paglipas ng mga oras, bakit di ako makatulog? Lagpas hating gabi na paikot-ikot lang ako. Sabi ni tatay, kapag di ka daw makatulog sa gabi, ibig sabihin daw nun, iniisip ka ng taong mahal mo. At yung taong yun di din makakatulog sa kakaisip sa'yo. Siguro iniisip ako ni tatay. Siya lang naman yung alam kong mahal na mahal ako. Namiss ko tuloy si tatay kaya ito, sa paglipas pa ng mga sandali, parang nauuhaw ako. Kaya ito, lumabas muna ako para kumuha ng tubig. Subalit pagkarating ko sa hagdanan ng dormitoryo, nakita ko si Robby. Nakatingin siya sa akin na parang bad trip. Tapos ayun, tumayo siya diretso sa kwarto.
2:00 na ng umaga. Bakit nasa hagdanan pa siya? Hinihintay ba niya ako? Kaya ito, pagkainom ng tubig, dumiretso ako sa kwarto. Tapos nakita ko si Robby. Nakatalikod siya na parang ayaw ako makita. Tapos, napatingin ako sa dingding. Aba, nakasabit yung larawan namin. Kaya ito, napangiti ako. Kaso galit si Robby. Hinintay yata ako. Malay ko ba na maghihintay siya? Kaya ang ginawa ko, lumapit ako kay Robby at nahiga ako sa tabi niya. Nagpapalambing siguro kaya nagkakaganito. Eh di eto na. Lalambingin ko na para di nagalit. Kaso baka may ibang magalit. Delikado siya. Kapag nagalit yun, mata lang ang walang latay.